Okay, so for today's lessons mga Lodi Cakes ay ang tinatawag natin na Change in State Delivery or CISD. So, itong topic natin for today, ito yung ginagamit ko currently for confirmation sa market structure. So, kung naalala nyo dati, pinag-aralan natin yung market shift structure or yung change of character, yung tinatawag kong choco, no? Meron silang pagka-similarities, pero napansin ko, no, based on my experience, mas naging clear sa akin yung market structure pagdating sa CISD. So, bago ko i-differentiate ko na pinagkaiba nila, talakayin muna natin kung ano yung CISD or yung Change in State Delivery. So, natutunan ko to kay ICT, no? Kung gusto nyo panoorin yung video niya, meron siya doon. Pero to Tagalog to syempre, no? So, dito sa CISD, mga lods, ito yung ating, kumbaga, ito yung tips ko bago para magamit nating maayos itong CISD. So, una is kailangan ma-hit niya yung key level bago magkaroon ng CISD. No? So, yung itong key level ang tinutukoy ko, dapat meron siyang liquidity sweep or meron siyang FVG. No? Yung FVG na yung pwedeng inverse, pwede rin yung regular na FVG. Tapos dito, nagmamatter yung wicks. So, ito lang yung pinagkaiba namin ni ICT. Sa kanya, so binabase niya ito sa candle opening, while sa akin naman, based on backtesting, based on real life charting, no, mas nagmamatter sa akin kung mababasag nito yung previous wicks. Okay, so mas nagmamatter sa akin yung wicks. The reason why nagmamatter sa akin to kasi merong isang trade na kung saan mapapansin natin na multiple rejection ang nangyayari dun sa wicks, and dahil hindi niya nabasag ito, walang CISD ang nangyari, at ang nangyari is naging tama yung TA natin, which is na-prevent niya yung pag-take ng loss natin. Ito, based on backtesting to, hindi ko naman sinasabing mali siya all the time, pero wala namang 100% na strategy. Pero yun nga, dahil dahil ginagamit ko na to, marami na akong examples dito, napansin ko na mas better kung mas mababasag niya pati yung wicks. Okay? So, dito naman, after CISD, after lumitaw ito, gagamitin natin itong mapa, no? Gagamitin natin itong, kumbaga, pinpoint na kung saan yung next candle at yung time frame, doon tayo maghahanap ng next confirmation. So, for example, nakakita na tayo ng CISD sa 4-hour time frame, then sa 1-hour time frame na tayo, yung susunod na candle nun, sa 1-hour time frame, doon tayo maghahanap ng confirmation. So, dito at least gagamit tayo ng 2 time frame candle. Kasi dito kailangan at least meron tayong 3 time frame, 'di ba? Pinag-usapan natin, meron tayong higher time frame, meron tayong intermediate time frame, tsaka meron tayong lower time frame or kung saan tayo nag-execute. So, doon, at least dun sa 3 yon, at least man lang meron tayong CISD sa 2 time frame. So, kung doon sa binanggit ko, kung daily, 4 hour, tsaka 1 hour, meron man lang tayong CISD sa 4 hour at 1 hour para mas maging better yung confirmation natin. Tapos ito, yung pinaka-last na kailangan natin i-apply is dapat mangyari siya during the designated kill zone. So, alam nyo na yun, yung New York, London, tsaka Asian kill zone. Depende sa pairs yun, no? Syempre kung GBP USD, kailangan mangyari siya during London or New York. Kasi isa sa mga experience ko is if ever na magkaroon ng CISD before the kill zone, then malaki ang chance na ma-liquidate or ma-liquidity sweep kayo bago play out yung TA nyo. Okay, so ano nga ba itsura ng mga CISD na to? So, kung mapapansin natin dito, ito yung bearish and bullish. So, sabihin nyo may pagka-market shift structure to, pero ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit magkaiba sila. Una, meron tayong multiple candles tsaka single candle. So, sa CISD, mga lods, no, sabi natin, kailangan may ma-hit siyang key level. So, for example, no, uptrend yung market. Yan, uptrend siya. Tapos, bumaba dito, nagkaroon ng swing. Tapos, meron tayong 2 bullish candle dito na ito yung naging cause ng pagtama dito sa key level. So, after matamaan na itong key level, no, dahil dalawang magkasunod na bullish candle to, ito ang magiging CISD natin. So, currently nakalagay siya dito kasi ito yung pinaka-lowest point niya. Pero if, kunwari, sabihin natin may wicks to dito, no, sabihin natin may wicks siya dyan. Sorry, ito.
kunyari may wicks sa dyan, then ito yung magiging CISD natin. Si ICT, ang magiging CISD niya is yung opening. Pero sa akin, mas nagmamatter kung matamaan yung wicks or ito yung magiging CISD natin. Pero for now, papakita ko na ito yung opening point. Then, if mababasag to, after yung tamaan yung key level, doon na natin masasabi na meron na tayong CISD. Then, ang sinasabi ko, after niya magkaroon ng confirmation na ganyan na CISD, yung next candle na to, so for example, ito kunyari lang 4-hour time frame to, then yung the next 4-hour candle dyan, pupunta tayo sa lower core time frame natin, and doon tayo maghahanap ng another confirmation. So, bababa tayo sa 1 hour, then within this candle na to, and so on, no, papunta dito, hahanap tayo dyan. Di na natin papakialaman yung dito kasi nga, meron na tayong confirmation dito. So, explain ko yun sa inyo mamaya. So, ito naman yung single candle. Kung mapapansin natin, no, after yung market, bumaba, nag-swing, nagkaroon ng one bullish candle patungo sa key level, is either turtle soup to or FVG man, kahit FVG yan. Tapos biglang bumaba, ito yung magiging CISD natin, no? Kasi ito yung pinaka last bullish candle before nag-downward move. Okay, so yan yung sa bearish CISD. Sa bullish naman, syempre baliktad lang, no? Ganyan, key level dito, tapos natamaan niya tong CISD. Itong last two bearish candle na multiple candles to 1, 2, no? Hindi tayo magbabase dito sa candle na yan, magbabase tayo sa buo na yan. So the time lang na hindi natin i-consider yung candle na marami is if merong pumagitna dito na bullish candle. So kung merong bullish candle sa gitna ng dalawang bearish na to, then kung ano yung pinakamababa or pinakamataas kung sa bearish. So, kung nasa bullish strike, kung ano yung pinakamababa, ito yung magiging ito yung magiging basehan ng CISD natin. So, basically, magiging ganyan siya. Yun ay kung merong bullish candle sa pagitan niya. Pero dahil walang bullish candle sa gitna niya, dalawang magkasunod, momentum yan, no? Basically, binabasag dito sa CISD, that's why tinawag siyang change in state delivery. Binabasag niya yung momentum or yung pag-deliver ng price. Dahil nagsimula yung price dito, nag-deliver siya to key level, then pag nabasag na to, it means tapos na sila sa state na to. Nandun na tayo sa bullish state. Okay? So, nagbe-make sense ba? So, ayun nga, natama na to, CISD, then dun na natin masasabing may confirmation. Then, move tayo sa next key level or next candle na bullish at bababa tayo ng time frame para maghanap ng another confirmation. Okay? So, similar din dito sa single candle, nagkaroon tayo ng pagbaba dito. Tapos, key level, ito yung CISD natin. Tapos, yun. Same thing lang doon sa kanina, no? Baliktaran lang sila. Now, so bakit nagmamatter sa akin yung wicks? Kung titingnan natin dito sa gilid, mga lods, ito, no? Ito yung sinasabi ko. So, for example, ito, bullish to. So, sabihin natin, bearish mo na tong market. Tapos, ayun, swing siya dito, bumaba, nagkaroon ng candle sa gitna, nagkaroon ng bullish, tapos bumaba ulit. Tapos kung mapapansin nyo, dito ko nilagay yung CISD. Ito yung current CISD natin. Now, kung mapapansin natin dito, meron tayong another bearish candle. So, bakit hindi ko ginawang basehan yung CISD dito? Kasi, ito yung pinaka-lowest point na inabutan ng bearish candle. So, ito yung pinaka-lowest point. So, hanggat hindi nababasag yung area na to, So, hanggat hindi nababasag itong area na to, yan, then ito pa din mako-consider kong CISD. Tandaan nyo yan. So, kung ano yung pinaka-lowest point, doon lang magbabase yung CISD nyo. Now, bakit hindi natin ginawa dito? Bakit hindi dito yung CISD natin? Kasi, nakapagitan na siya ng bullish candle. Basically, ang delivery niya, no, ang state delivery niya is nandito na. Nagkaroon na tayo ng swing dito. Sa lower time frame, nagkaroon na tayo ng swing dito. Nag-deliver siya ng price papunta dito sa key level. At doon, kailangan mabasag to para masabi natin nabasag na yung momentum niya pababa. Nagme-make sense pa. So, that's why sinasabi ko dito na wicks matter. And yun yung pinagkaiba nila sa market structure shift. Sa market structure shift, kung nandito yung swing natin, kasi 'di ba sabi ko yung market structure shift,
kailangan nandun sa last swing, market swing. So dito kahit walang market swing na na-form, basta nandito yung candle na to, tapos nabasag siya, then masasabi natin confirmation na pwede siyang umangat. Okay? So sa market structure, kung ito yung CASD, nandito pa yung market structure shift. So bakit nasabi ko na mas better for me yung CISD kaysa sa market structure shift? Meron kasing times na nagkakaroon tayo ng unnecessary market swing na binabantayan dito. May umabot na ba sa inyong scenario na kung saan inaantay natin yung market structure shift, pero pagkabasag niya, bigla na siya nagtuloy-tuloy pataas at wala nang pullback na nangyari. Na-experience niyo ba yun? So most likely, dahil ang market structure shift or yung choco natin is nagiging actually hindi siya totally sa smart money. Kumbaga doon pa lang sa mga basic, doon na, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, kung hindi niyo alam yung market structure, kung hindi niyo alam yung mga swing na yan, then talagang mahihirapan kayo kung saan papunta yung market. So ito din yung example ng Wicks matter, no? Kung mapapansin niyo, pababa siya, tapos kahit nag-form ng candle dito na bearish, hindi dito nag-base yung CISD ko. Hindi ako naglagay ng CISD dito kasi ang alam ko, ito yung pinaka momentum niya pababa, tapos naman yung key level, at ito yung pinaka lowest bearish candle niya. So if for example itong candle na to, sabihin natin bumababa, umangat, tapos bumaba pa siya ng ganyan, then finally this will be our lowest bearish candle and this will be our CISD. To be honest, mas prefer ko mangyari to, no, if ever sa market nangyari to na isang candle lang tapos biglang nagkaroon ng bullish candle na ganyan, kahit ilang candle pa yan, basta mabasag niya itong CISD, mag body candle closing, nakalimutan ko sabihin, basta always tayo magmamatter sa body candle na. So if mangyari to, then mas better kasi mas napaaga yung shift or yung change in state delivery natin, and mas mapapaaga yung execution natin pag nangyari yung ganitong scenario. Okay? So always yung hanapin yung lowest point and make sure na wala siyang katabing opposite candle. So pinakita ko dito is bullish, i-invert nyo lang yan, no? Sa bearish naman, syempre kung sunod-sunod na white candles, no, tulad nito, sunod-sunod na white candles, dapat walang papagitan na bearish candles sa kanila para masabi natin ito yung CISD. Kasi once na merong bearish candle sa gitna niyan, no, sabihin natin meron dito, then potentially ito yung magiging CISD natin. Yung pinakaunang candle, kasi ito yung basta ito yung pinaka-highest point niya. Okay? So nagme-make sense ba? So, yun yung pinagkaiba ng CISD tsaka ng market shift structure, and papakita ko sa inyo example sa real life chart na etong iba dito tinawag ko sa Discord and tinrade ko. Yung iba naman na miss out ko pero tinake note ko para in the future is magamit ko siya. Okay, so nandito tayo sa USD JPY. Ito nakaraan lang to, January 11. Okay, so ang time frame na ginagamit ko bago natin simulan to mga lods, no. So kung gagamit ako ng day trading or swing trading, no, ang ginagamit kong time frame combination is daily to H4 to H1. Okay, so yan yung swing trading ko or day trade, no. And if napansin ko or gusto kong mag-intraday, no, kung mas feel ko na mag-intraday ako ngayon, ang ginagamit ko is daily to H1 to M15, no. M15 or 5 minutes time frame, pero most of the time M15 na ginagamit ko kasi mas malinis siya compare sa 5 minute time frame. Okay, mas malinis siya and mas mas prefer ko yung 15 minutes time frame, mas naliliwanagan ako. Okay, so yan yung para sa intraday ko. Now, kung tatanungin nyo ako kung kailan nyo ginagamit to, kailan to, actually I don't know, no. Most of the time ang ginagamit ko talaga is itong swing trade or day trade. Ang duration, if ever man nakapaghanap ako ng position dito, usually umaabot siya ng 1 day to 2 days. Pinakamalaki na dito or pinakamatagal na dito is 3 days. Pero kapag nagdi-TA ako, medyo matagal siya pag konti lang yung pairs nyo. That's why kung titingnan nyo dito sa gilid ko,
Ayan, no. Andito yung forex ko. So, meron akong 12 pairs dito na binabantayan kasi sobrang tagal ng swing trade kapag naghanap ng TA. Kumbaga, matagal yung paghahanap pero yung execution, mabilisan lang. So, basically, kapag nakahanap na ako, nakatutok na ako doon. Pero pag wala akong mahanap din, I guess it's not a trade day for me. Pero kung, for example, meron akong nakita na confirmation na sa daily, tapos I think na aangat na siya or bababa na siya dahil may news or ganito, then doon ako pupunta sa intraday para makapag-execute ako ng time frame. Pero papakita ko muna sa inyo itong intraday, no. So yan yung ginagamit ko ngayon. Wala na ako ibang ginagamit, hindi na ako nagwi-weekly, hindi na ako masyado nagwi-weekly, hindi na ako nagma-monthly. Most likely ganito na. Kasi ito yung daily time frame, yan yung higher time frame bias ko. H1 and H4, yan dito sa part na to, yan yung intermediate time frame ko. And itong H1 and M15, yan yung execution time frame natin. Sa daily, the reason why hindi na nawawala yung daily ko, kasi yung last turo ko sa inyo na daily swing, yun yung napakalaking tulong or confluences ko para sa trade na to. Or sa lahat ng trade na papakita ko example sa inyo, lagi may daily swing, okay? So, pakita ko sa inyo ngayon example, no? To sa USD, JPY. So, dito sa USD, JPY, ano napapansin nyo? Meron tayong uptrend move. Tapos, meron din tayong buy side liquidity dito. So, baka naging buy side liquidity yan? Kasi, meron tayong daily swing. No? Sabi ko sa inyo, yung market swing, nagiging, nagiging targets natin yan. So, pwede rin kayo mag-targets dito, pero ito yung pinakamalapit niya sa ngayon. So, nung nakita ko to, nung time na yan, meron tayong FVG sa daily time frame. Okay? So, FVG, ayan. So, lagay ko dito is letter D kasi daily time frame. Now, dito sa daily time frame mga lods, ano napapansin nyo? Meron tayong daily swing. Yan ha, tinuro ko yan sa last episode ko. Make sure na panoorin nyo yun kasi ito yung never na nawawalang confluence sa akin ngayon sa higher time frame bias. So now na meron tayong daily swing, no? Meron tayong daily swing, anong gagawin natin? Yung next candle niya, from that candle hanggang sumunod, hanggang sumabot na sa POY natin, yun ang magiging, or dun tayo mag-check. So basically, ito, kung move niya, no? Every galaw naman kasi dito, is 1 day candle, no? So, dito, and nakita nyo kung paano siya gumalaw. So, kung move nyo siya ng isang beses, yan, it means, after ng daily swing, no, itong 4th candle, 5th, 6th, yan yung hahanapin natin, okay? So, alisin nyo na yan. Itong part na to nag-indicate na meron tayong daily swing, and dito tayo titingin, no? So, ang gagawin natin, pupunta tayo ngayon sa H1, okay? So, nakita ko to as intraday. So dito, kung mapapansin nyo, ito yung daily candle natin, no? Hindi pa umabot. So basically, hindi pa nag-next day or hindi pa nag-open yung market. So ito yung opening ng market natin, which is 5 p.m. EST, no? So EST pa rin gamit ko. Okay, ayan. So nag-open na yung market dito. Kung mapapansin nyo, sa part na yan, no? Kung mapapansin natin, uptrend ng market. Now, alam natin na yung daily natin is uptrend. Ang H1 ba natin is still uptrend ba? Yes, di ba? Kasi nagki-create pa din siya ng higher high, higher low. Okay? So, nakita nyo yan, shift na siya dito. Now, dito sa point na to, from here, dito sa daily na to, itong tinuro kong araw na to, maghahanap, dito lang tayo magfo-focus. Okay? Magfo-focus tayo dyan ng change in state delivery. Okay? So, anong sabi ko? Nasa change in state delivery, dapat may key level muna bago mangyari yon. So, ano yung mga key level natin dito? Meron tayong mga turtle soup dito, or meron tayong mga short-term sell-side liquidity. Ay, mga short-term low natin yan. Short-term low. And meron din tayong FVG dito. Okay, although natamaan na siya dito, pero who knows, no? Kasi meron din tayong market swing dito, market swing. And if may matatamaan dito, doon na tayo maghahanap ng change in state delivery. Okay? So, sa current natin na candle, nasaan ang change in state delivery natin? Ito, 'di ba? Kasi uptrend yung market, so bullish yung market, so titingin tayo sa mga bearish market. So for now, if mababasag to, ayan, zoom in ko, no? If mababasag yan, biglang mag-bullish candle, then
possible na magtuloy-tuloy na yung pataas. Pero sabi ko sa inyo, hopefully, kailangan makita tayo ng CISD. Okay? Ayan, nakita nyo? So, kung mapapansin natin mga lods, no, nakita nyo dito sa part na to, sa unang candle is nag-reject siya. Napansin nyo, di ba? So, wala man tayo masyadong market, wala man tayo dito. Ito, di mo masabi market swing, although may market swing. Pero, kung mapapansin nyo, nireject niya yung area na to. So, bakit nire-reject? So, I believe, or ito yung theory ko, meron itong kinalaman sa delivery na ganito, sa momentum. Dahil meron tayong momentum na dalawang bearish candle. Basically, may mga selling na naganap dito at nagkaroon ng liquidation. Tapos, kung mapapansin nyo, bigla siyang bumaba, kumuha siya dito, turtle soup, kumuha siya dito sa FVG, ano nangyari? Nakuha niya or nabasag niya yung CISD natin. Hindi nagbago yung CISD natin kasi yung 2 next candle natin is bullish. Kung may nag-bearish dito, yun yung magiging basehan natin sa taas niya. Pero dahil walang nabasag dito sa dalawang yan, nagstay pa rin yung CISD natin dito and ngayon na basag na niya. Now, sa daily time frame, meron tayong uptrend daily swing. Tapos dito naman sa 1 hour candle, nabasag ng CISD, may key level na rin, POI, FVG. Now, ang gagawin natin is yung next 1 hour candle, no, ito yung ito yung first, ito yung second, ito yung next one kasi dito siya dito na-confirm yung CISD. Kung saan na-confirm yung CISD, yung next candle, dun tayo maghahanap ng another confirmation, which is dun na tayo sa execution time frame natin na 15 minutes. Dahil wala pa siya sa 15 minutes, i-forward natin. Yan. So, from here, sa part na to, ongoing forward, no, dito tayo maghahanap, hindi tayo makikialam dito sa mga gilid-gilid na yan. So, anong gagawin natin? Anong hahanapin natin? Kung mapapansin nyo, meron tayong bearish FVG na nabasag na currently naging inverted. So, bullish inverted FVG. Meron tayong FVG. And, yun. Ito, meron tayong maliit na FVG dito. So, meron tayong inverted, meron tayong maliit na FVG dito. Now, kung titingnan natin, no, angat pa yung market umaangat pa siya. Wala pa tayong pullback, wala pa tayong CISD. So, basically, hindi pa natin masasabing aangat to. Kung sasabihin nyo sa akin, mentor, bakit hindi po to naging confirmation tong part na to? Kasi, dito tayo maghahanap, dito sa part na to. No? Dito tayo magsisimula. Sabi ko sa inyo, wala kayong papakialaman dito kasi dito lang nakabase na lahat to sa kaninang time frame natin, which is yung H1. So, dito ang gagawin natin is hahanap tayo ng bearish candle na mababasag. Nakita nyo yan. So, tinamaan niya yung after niya nabasag to, inverted, nag-reject, nagkaroon ng reject, and hopefully, if makikita natin na mababasag ito, yan ang ating magiging CISD. Okay? So, yan yung current CISD natin pero di pa natin sure. Okay? Ayun. So, dito sa part na to, itong candle na to, nabasag niya yung CISD. Now, kung tatanungin nyo ako, mag-e-entry na ba tayo dito? Depende kung tayo ay nasa loob ng kill zone. Okay. So, inopen ko tong ICT-KZ na to. Kung gusto nyo tong gayahin or puntahan, punta lang kayo dun sa ito yung details niya Ito, ICT session, kill zone boxes and deviation by Shanxia. Okay, so hanapin nyo na lang yan sa indicator nyo, tapos lilito na yung mga kill zone dyan. So, nasa loob siya ng kill zone mga lods, tapos nangyari din CISD, tapos meron din inverted FVG. Hindi lang yan, ano yung trend natin? Uptrend yung market mga lods. So, ano na? Ang gagawin natin, mag-entry na tayo after mabasag na itong CISD. So, pag nag-close na to, always yung antayin yung candle closing. So, if magki-candle closing na dito, pagka-close niya, then nakita niya body candle closing, confirm na meron na tayong CISD. Then, saan ang inyong stop loss? Syempre,
doon tayo sa market swing. Ito yung pinaka last market swing. So basically, malaki, mahina na ang chance na mabasag to if magtutuloy-tuloy na yung market pataas. So anong target natin? Dito papasok yung pagka-greedy ng mga tao. So sa daily, alam naman natin na meron pa tayong target dito, which is umabot nga siya. Pero syempre during that time, hindi mo naman alam kung aabot siya. Ako, ang ginagawa ko para makapag-secure na ng profit, no, hindi ko hino-hold ang trade ko hanggang sa gusto ko. No, hindi ako nagsa-sniper entry kasi maraming nagre-reverse na trade doon. Ang ginagawa ko is pumupunta ako sa intermediate time frame. So, kanina, daily, H1, tas in 15 minutes gamit natin, ano ang intermediate doon? Yung H1. So, sa H1, hahanap tayo ng swing. Nakita nyo yun? Meron tayong obvious liquidity dito. Meron din tayong obvious liquidity sa taas. Blah, blah, blah. Nabulol ako. Yan. So, punta ulit tayo sa 15 minutes. Ayan, nakita nyo. Yan ang magiging target natin. So, meron na tayong 1:2, at least man lang yan. 1:2 risk to reward. No? So, nandito siya sa last swing. Meron na tayo dito. Napaka-goods na nito mga lods. You know? Kung gusto nyo, sabihin natin, gusto nyo mag-take partial dito, tapos malapit na rin siya dito, then pwede nyo abutin yan hanggang dito. At least, ang pinaka-maximum na pwede nyo makuha is 1:2.80 risk to reward ratio. Yan, kung papanorin natin yan. Ayun. Ayan, nakita nyo. So, na-take profit na niya yung trade natin. Nakuha natin lahat. No? So, kung nakita nyo itong giant candle move na to, no, masasabi nyo pang aangat pa yung market sa sobrang lakas ng momentum. Okay? So, alam ko medyo nakakalito mga Lodi Cakes, no? Pero backtest nyo may again, no? Bibigyan ko pa kayo ng another example, pero this time, yung ginagamit kong time frame. Ito, nakuha ko. Yung ginagamit kong time frame combination. Ito, GBP USD, I think ito yung tinawag ko sa Discord before Pasko, no? Kasalanan ko yun kasi ang sabi ko hindi na ako magte-trade the week before Pasko, pero nag-trade ako, and yun nga kasi meron ako napansin. Ano yung napansin na yun? Kung mapapansin natin dito, meron tayong market swing dito, no? Market swing, obvious liquidity, dalawa yan, pero mas malapit to eh. Tapos mapapansin natin dito, merong inducement na nangyari. Hindi lang yun, nakita natin na uptrend yung market. Tapos ito pa, ito yung pinaka na napansin ko na hindi ko mabinabantayan eh, pero nung inopen ko yung chart, tinignan ko lang, ayan no, multiple rejections. Kasi hindi lang yun, no? Daily time frame to mga lods. Sa multiple rejections na yun, ano napansin nyo? Meron tayong market swing. Okay? So, yan yung sinasabi ko sa inyo kapangyarihan ng daily swing. So, meron tayong daily swing dito. So, ano ibig sabihin yan? The next candle, dun tayo maghahanap ng entry point. I mean, confirmation. So, meron tayong FVG sa daily. Meron din tayong daily swing. So, basically, may chance na from internal to external tayo. Galaw dito. So, 4-hour time frame, no? Punta lang tayo konti. Yep. Yan. Kung mapapansin natin sa 4-hour time frame, anong currently kalagayan niya? Mapapansin natin na meron tayong bearish FVG dito na binasag. Okay? So, meron tayong bearish FVG dito na binasag, and currently, nagkaroon tayo ng inverted dito pabalik sa taas. Ngayon, meron na ba tayong CISD? Sa ngayon, wala pa kasi. Nasaan? Ito. Kung nakita nyo yan, nice one. Nagets nyo, diba? So, ito yung CISD natin. Okay, so now, if ever na mababasag tong CISD natin, then, dun tayo magmumove sa lower time frame. So, ang ginagamit ko ngayon is yung daily, 4-hour, tsaka yung 1-hour na swing trading or day trading natin. So, sa ngayon, wala pa tayong CISD. Dito papasok yung tinatawag nating waiting game. Okay? So, tingnan natin, no? Oops, bumaba siya dito. So, ano nangyari? Ano mangyayari dito? Lilipat natin yung CISD natin dito. Bakit nilipat? Kasi, ito yung pinaka-lowest point ng bearish natin. And, bakit hindi dito? Kasi, meron tayong magitan na bullish candle. So, basically, nandito na yung momentum niya. Kasi, nabali na yung momentum dito, and dito ulit yung simula ng momentum. And, kung hindi man inabutan yung lowest point nito, then, ito pa rin yung CISD natin. Pero, dahil nabasag niya, nag-create siya ng lowest point, ito na yung CISD natin.
Okay, so ano sabi ko, mas better if mapapalapit yung CISD natin kasi mas mapapaaga yung paghanap natin ng execution if ever na mabasag niya yan. Okay, so di niya pa nabasag, wala pa din. Ayun, nakita nyo kung gaano niya nire-respect yung CISD. So, kung mag-entry kayo dyan ng, for example, gumagalaw pa to, tapos bigla kayo naghanap ng position, may chance na maliquidate kayo. Okay? Ayun. So, dito pa lang na-confirm na nabasag yung CISD natin sa 4 hour. Now, meron na tayong FVG 4 hour dito, inverted. Meron pa tayong CISD. Masasabi nating aangat na yung market from daily to 4 hour, naka-align na yung time frame nila. Now, next candle, which is yung katabi niya, yan, dito tayo maghahanap and doon tayo sa 1 hour time frame. So, move lang natin, yan. So, dito, make sure na hindi nyo ginagalaw yung araw, para hindi kayo malito. So, now, kung mapapansin natin, nandito na tayo, no? Anong napapansin natin dito sa loob ng GBP USD na to? So, kung mapapansin natin na meron tayong FVG dito. So, sabi ko sa inyo, maghahanap tayo ng confirmation sa loob, mula araw, ongoing forward. Okay? So, meron siyang FVG and asaan ang currently CISD natin. Nandito. No? So, kung nakita nyo yan, yan ang current CISD natin. And if ever na mababasag niya yan, then that's good, di ba? Doon na tayo mag-enter. Now, 1 hour entry point tayo. Now, tingnan natin Okay, so bakit hindi... Okay, so nakita nyo yan. Lilipat ba natin CISD natin dito? Kung sinabi nyo oo, then kailangan nyo po ulit panoorin yung mga pinagsasabi natin kanina. So, nakita natin na hindi man yan nabasag yung pinaka-lowest point. No, ito yung lowest point, hindi nabasag. So, basically, ito pa rin yung CISD natin. Okay? So, huwag tayo magpapalok, okay? Hanggat hindi nababasag to, still yung pa rin CISD natin. Ayun, nabasag. Okay? So, ano nang gagawin natin yan? Mag-enter na tayo? Mali. Bakit mali? Kasi kung mapapansin nyo, currently tayo ay nasa Asian kill zone or nasa Asian session pa rin tayo. And ano yung pairs natin? Tayo ay nasa GBP USD. Sabi ko sa inyo, dapat nasa tamang kill zone sila or yung mga designated kill zone nila, which is yung London session or yung New York. Kasi GBP, British Pound, tsaka USD, New York. Now, anong gagawin? Hindi natin i-enter to kasi anong mangyayari? No, although alam kong hindsight na to, pero tinake ko to, meron akong proof dyan na tinake ko. No, hindi ko tinake itong trade na to during this Asian session kasi tingnan nyo. During London, no, itong red na highlight na to, itong Asia to, tapos ito London, kinuha niya yung liquidity dito. Okay? So kumuha siya ng liquidity. This is our sell side liquidity. And ito yung FVG natin, kinuha niya din. Nasaan ang ating CISD sa ngayon? Ayan, no? Nasa pinakatuktok. Okay? So, ayan yung CISD natin. Lagay lang natin, no? Actually, move ko na lang. Okay, so nalipat na yung CISD natin. So, this is the reason why kailangan pa rin nagtitake tayo sa designated kill zone natin. Kasi during their kill zone, no, isipin nyo Asian, wala namang nagtitrade ng London or mahina ang volume ng London and New York nun kasi gabi sa kanila or hapon or what. Dito, kung mapapansin nyo, pagpasok ng London session, doon nagkaroon ng manipulation. Doon nagsipasok yung mga London traders. Okay? Yung mismong bansa nila bukas na, that's why bumagsak ng ganito. And now, kailangan natin dito tayo maghahanap ng CISD. So, mapapansin nyo, no? Nakita nyo, ni-reject niya itong CISD natin. So, wala pa rin trade, no? No trade zone. Ayun. The moment na binasag niya itong CISD niyan, dyan tayo, papasok na entry. Okay? So, ano yung stop loss natin? Iiwas tayo, at least man lang sa ilalim ng opening candle. Ito yung opening candle natin, no? Yung New York Midnight Opening Candle. Tapos, anywhere around this area na kung saan malayo sa FVG na to, no? Pwede rin sa ilalim na to kasi sa totoo lang wala tayong ang pinaka ideal talaga is dito. Kaso masyadong malayo
and I don't think naabot pa siya dyan. Tapos ayan, dyan ako nag-entry. Tapos ayun, kinuha ko yung entry point dito. Okay, kung pupunta tayo sa 4-hour time frame, wala na tayo. Ito, pwede nyong take yan. Ayan, meron tayong 1:2 risk to reward ratio. Meron tayo nito. And hindi lang yun, meron tayong failure swing dito na masasabi natin magmamagnet yung price to go here. Okay, so nakita nyo yan. Tatama niya to or ito. Anywhere is fine kasi tinan nyo naman 1:2 to 1:2.4. So almost 0.4 lang naman pinagkaiba nila, and ang importante dito is manalo. Hindi to paramihan. Importante dito is patagalan sa laban. Ibig sabihin patagalan sa laban, mas nagiging consistent yung profits natin kaysa sa one time big time lang mananalo ka ng $10,000 tapos mauubos mo lang lahat yon, so hindi rin maganda. So mas maganda na nananalo tayo pa konti-konti hanggang sa nabibuild up yung portfolio natin and magiging consistent yung trading plan natin or system natin sinusundan natin. Okay, so nakita nyo na gaano ka-importante yung CISD, no? So make sure lang na sundan nyo yung mga tips na binigay ko, no? Yung kailangan nasa loob siya ng kill zone, kailangan meron siyang key level, kailangan is bantayin nyo yung wicks, tingnan nyo maigi kung ano yung pinaka lowest or highest point ng wicks na yon. Kaya kung nanonood kayo hanggang ngayon is sobra ako nagpapasalamat sa inyo. Inopen ko na yung comments para mabasa ko na, kasi alam ko inopen ko na yung comments para unti-unti ko na mabasa if meron pa rin nanonood, and sobrang thankful ako na pinapanood nyo pa rin to. Share ko lang yung mga experience ko within the past years of my trading journey. Okay? So, marami na ako pinagdaanan, marami din ako mga strategy na pinag-aralan, and sabi ko nga sa inyo, the more na nakukuha ko or the more na nakikita ko yung best strategy for me, i-share ko yan sa inyo ng libre. Okay? So, ayun, kapalit ng pagsusuporta nyo is ginagalingan ko din yung pagtuturo. So, thank you so much mga Lodi Case, and see you on the next episodes.